araw sa inyo. Sa ating podcast ngayon, tatalakay natin ang tungkol sa conflict at peacemaking. Sa isang mundo na puno ng mga hidwaan at tensyon, mahalaga ang pag-unawa sa mga isyu at ang proseso ng pagtataguyod ng kapayapaan. Una nating tatalakayin ang mga iba't ibang sanhi ng mga hidwaang panlipunan at personal. Sa pag-unlad ng ating pag-uusap, ipapaliwanag natin kung paano natin maaaring malunasan ang mga ito sa isang paraang mapayapa at maayos. Isa sa mga mahalagang bahagi ng peacemaking ay ang masusing pagsusuri ng ugat ng hidwaan. Ano nga ba ang mga dahilan? Paano natin maipaliwanag ang ating mga sarili ng may paggalang at pag-unawa sa iba? Sa pamamagitan ng pagtingin sa kasaysayan ng mga hidwaan at tagumpay sa peacemaking, ating mabibigyan ng masusing pundo ang kahalagahan niya ng dialogo at pag-unawa sa pagbuo ng mas maayos na kinabukasan. So, for example, kung meron tayong mga hindi pagkakaintindihan or mga hidwaan or away-away something man lang sa ato ang silingan or even sa atong classroom, sa classmate nato or as a group, dapat kung naman gali mga hidwaan or something mga conflict, dapat gamito na to ang peacemaking. So dapat para magkahiusap ta, maguli ang atong maayong pananaw ug mauli usab ang atong maayong pagbuot. So huwag nating kalimutan na isa sa mga mahalagang aspeto ng pagbuo ng kapayapaan ay ang pagpapakita ng malasakit sa bawat isa. For example, kung naaman gali something like for example namin gali mamatay or something namin gali mahitabo sa atong isiga classmate or isiga pamilya sa atong classmate, dapat naasad tay pagkaka sympathy or nasa tay kapayapaan or malasakit sa ating kapwa, malasakit sa ating kaklase or kagrupo. So, pinaka-importante jud na kung maamagay conflict, dapat magbalik jud ang ato ang mood in a sad to happy mode lang. Sa ating masusing pagtingin sa conflict at peacemaking, makabubuti tayo'y magbahagi ng kaalamang nagbibigay linaw sa atin tungkol sa mga usapin na ito. Isa lang ang alang natin ang kahalagahan ng empathetic listening sa pag-unawa ng mga damdamin at pananaw ng bawat panig sa hidwaan. Paano natin masusukat ang halaga ng pagpapakita ng pagkikiramay sa pamagitan ng pagbibigay halaga sa bawat kwento at karanasan? Hindi rin dapat nating kaligtaan ang pagtingin sa ethical leadership sa pagtahak ng landas tungo sa kapayapaan. Paano natin ito masusubukan at mapapatunayan sa pamagitan ng pagbibigay ng inspirasyon at moral na gabay sa mga liderato sa pagtutok sa mas malalim na pangangailangan ng kanilang komunidad. Isa pang mahalagang aspekto ay ang cultural diplomacy bilang isang mapanagot na paraan ng pagtataguyod ng kapayapaan. Paano natin ito may papatupad ng may kahusayan na nagbibigay diin sa pagpahalaga sa bawat kultura ng bawat isa upang mapalawak ang ugnayan sa buong mundo. Sa aking personal na pananaw, aking napagtanto ang kahalagahan ng conscious conflict transformation. So ito ay hindi lamang paglutas ng hidwaan, kundi ang pangmatagalang transformasyon ng mga sistema at kaisipan na nagbubunga ng kahulugan.
paano natin magagampanan ang papel na ito upang ang bawat yugto ng peacemaking ay may positibong impluensya sa pangkalahatan. So, bilang mga tagapakinig, maglaan tayo ng panahon para mag-reflect at maging mapanagot na mamamayan. Paano natin masusuklian ang mga pagsisikap na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? At paano natin maaring maging bahagi ng pagbabago tungkol sa isang mas maayos na lipunan? Sa konteksto ng personal na perspektiba, magbigay tayo ng diwang karanasan hinggil sa pagiging bahagi ng isang komunidad na nagtutulungan para sa ating kapayapaan. So, paano natin naintindihan ang personal na mga pangangailangan sa gitna ng hidwaan? At paano natin isinaalang-alang sa proseso ng peacemaking? So, masusing tatalakayin na naman natin yung mga komplikadong dynamics ng mga lokal na hidwaan at ang papel ng mga lokal na leader sa pagtutok sa kapayapaan. So, paano natin masusugpo ang mga suliranin sa mga grassroots level at paano naman natin maaring mapalalim ang ugnayan sa ating komunidad. So magkaroon tayo ng pag-unawa sa kahalagahan ng pagtutok sa mga socio-economic factors na nagbibigay katuwiran sa mga hidwaan. Paano natin maaring maresolba ang mga isyu ng kahirapan, diskriminasyon at iba pang ugat ng hidwaan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mas pantay at makatarungan na lipunan. So, sa usapin ng international relations, ibigay natin ang tamang halaga sa diplomacy at multilateral na kooperasyon. Paano natin maaaring mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng maayos na ugnayan sa ibang bansa at pag-unlad ng mga international na kasunduan. Hindi rin natin dapat kalimutan ang modernong teknolohiyang mga papel nito sa pagtutok sa hidwaan at kapayapaan. Paano natin magagamit ang teknolohiya para sa mas mabisang komunikasyon, edukasyon at pagpapahayag ng mga ideya para sa kapayapaan. Isaalang-alang natin ang ating mga alternatibong pamamaraan ng peacemaking. Tulad ng restorative justice at peace building through art. So, paano natin maaring gamitin ang sining at magbibigay hustisya para sa mas malalim na pag-unlad ng kapayapaan? Sa perspektiba ng psikolohiya, isalaysay natin kung paano nakakaapekto ang cognitive biases sa pag-unawa ng mga tao sa hidwaang kinakaharap. Ang pagkilala at pag-address sa mga ito ay mahalaga sa proseso ng peacemaking upang maging mas objectives at makatarungan ang resolusyon nito. So, ang peace psychology ay isang larangan ng psikolohiya na nagtuon sa pag-unawa ng mga psychological factors na nag-contribute sa mga hidwaan or conflict at kung paano ito maaring masolve or maresolba. So, pag-usapan naman natin kung paano ang pag-aaral ng psikolohiya or psychology na maaaring makatulong sa pagbuo ng masusing plano para sa kapayapaan. Sa larangan ng ekonomiya, tingnan natin kung paano nakakaapekto ang resource scarcity sa pagbuo ng hidwaan at kung paano ang resource management maaaring magsilbing susi sa pangmatagalang kapayapaan. Sa pamamagitan ng conflict mapping, maaari nating masusing suriin ang mga sanhi at epekto ng isang hidwaan sa isang lugar. Paano ito maaaring maging gabay sa pagplano ng mga hakbang tungo sa kapayapaan? Ang intercultural competence ay isang mahalagang aspeto ng peacemaking sa ating pagtalima sa iba't ibang kultura at pag-unawa sa kanilang mga karanasan. Magkakaroon tayo ng mas mataas na paggalang at pag-unawa sa pagitan ng mga lahing nasasangkot sa hidwaan.
So ito'y ilang aspeto ng kaalaman at pananaw na maaring magbukas ng mas malalim na pag-unawa sa conflict at peacemaking. Sa ating pagtuklas ng mga ito, maaring mas lumalim ang ating pagsusuri at makatulong sa mas maayos na pag-unawa ng mga issue at solusyon sa hidwaan. Maraming salamat at asahan mong marami pang paglalakbay at sa kaalaman na sa kinakaharap. Mabuhay tayong lahat hanggang sa muli. Paano natin maipapakita ang ating pakikiisa at pagmamalasakit sa mga naapektuhan ng hidwaan? So, paano nga ba? So, dapat kung meron mang hindi pagkikiisa or pagmamalasakit sa mga ating nahidwaan, dapat mag-uli gid ta. For example, kay kita tao raman o makapasaylo raman ta, kung naamang galit sayop ang atong isikat or kita man sayop, so paminaw ta both side. It's either ikaw or ako ba. So if ever gali mag-away-away man lang, mag-away-away man gali, so dapat mag-uli gyud gyapon. So since kitang tanan igsuon raman sa kalibutan. Bilang mga individual, may kakayahan tayo na magiging bahagi ng solusyon. Sa pagtatapos ng ating podcast, magbibigay tayo ng ilang practical na hakbang na maaari nating gawin para maging bahagi ng pagtataguyod ng kapayapaan sa ating mga sarili, komunidad. Sa kabila ng pagiging maikli ng ating oras, mas malalim nating sinuri ang mga aspeto ng hidwaan at peacemaking. Ang pag-unawa sa masalimuot na dynamics ng alitan at pagtutok sa mga strategies ng pangkapayapaan ay magbibigay daan at sa mas makabuluhang pagsusuri. Sa pagtuklas ng mga konsepto ng katarungan at kapayapaan, itatalakay natin dito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng makatarungan at inklusibong sistema. Paano natin magagamit ang prinsipyong ito upang malutas ang mga conflict sa mas malalim na antas? Ang pagbibigay diin sa mga kontekstual na aspeto ng kultura at kasaysayan ay magtutok sa mga bagay na maaaring maging sanhi ng conflict. Paano natin mailagay sa tamang konteksto ang mga issue para mas mapadali ang proseso ng peacemaking? Magsasaliksik tayo sa iba't ibang paraan ng dialogo at negosasyon. Hindi lamang sa politika, kundi pati na rin sa ating personal na antas. Ano ang mga estratehiya or strategies na maaaring gamitin para makamit ang tunay na kapayapaan? Higit sa lahat, sa pagtatapos ng ating pagsasanay, bibigyan natin ng pagbibigay diin ang papel ng bawat isa sa pagbuo ng kapayapaan. Paano natin magagampanan ang ating mga responsibilidad bilang mamamayan para sa isang mas mapayapang kinabukasan. So, tara, ating dagdagan ang kahulugan or explanation or insights or knowledge sa ating pagsasanay sa conflict at peacemaking. Pag-uusapan natin ang mahalagang bahagi ng pagkakaroon ng edukasyon ukol or tungkol sa kapayapaan at katarungan. Paano natin maituturo ang mga ito sa mga kabataan upang maging tagapagtaguyod ng mga harmonya sa hinaharap? Isang aspeto na dapat nating tingnan ay ang papel ng media sa pagpapahayag ng balita at kaganapan. So, paano natin masisiguro
na ang impormasyon na maipaparating sa atin ay totoo ba or hindi nagbibigay bias sa isang panig. So for example, karon nga panahon na manggali nahitabo sa karong panahon nga na ay dili sakto, dili fair, dili fairness or dili truthfulness. Like for example, na mga balita nga ato ang mahibaw-an man gali or mga fake news, mga disinformation, mga miscommunication. So ato agid silang i-confront or meaning ato silang ihanay atong iano nga kung sakto ba siya or tama or nasa unsay mali or unsay saktuan na nila. So, sa isa pang aspeto na dapat nating tingnan ay ang papel ng media sa pagpapahayag. Sa sinabi ko kanina, so ano ang ating responsibilidad bilang tagapakinig at tagapanood sa pagpili ng tamang impormasyon? So, magbigay ako ng isang konsepto. Yung track 2 diplomacy o yung partisipasyon ng civil society groups sa peacemaking. So, paano ito makakatulong sa pagbuo ng mas malalim na ugnayan at pagtutok sa pangangailangan ng mamamayan? So, sa pagtingin, mas malalim na dimensyon ng emotion at karanasan na ating ng mga naapektuhan ng hidwaan. So, mas magiging bukas tayo sa pag-unawa. Paano natin mas mapag-usapan ang mga kwento at naratibo ng mga taong nasa gitna ng kaguluhan. Sa pagbibigay diin sa pangangailangan ng sustainable na kapayapaan, alamin natin ang mga hakbang na maaaring gawin ng hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi pati na rin para sa mga susunod na henerasyon. Gaya no ngayong taon na ito. So, yung taon natin ay millennials na. Yung mga kabataan ngayon, hindi gaya ng mga 90s or mga 80s. Ngayon, social na yung mga bata, mga laisyo-laisyo na, ganon. So, higit sa mga technical na aspeto na dapat nating isaalang-alang ang aspeto ng paglago ng spirituality at pagtutok sa mga pangunahing halaga ng pagkakaisa. Paano natin ito mailalapat sa pang-araw-araw na buhay? Hindi rin natin dapat kalimutan ang konsepto ng soft power at ang impluwensya ng kultural na maaaring magtaglay ng malaking papel sa pagpapalawak ng ugnayan at pag-uunawa sa pagitan ng iba't ibang kultura at lipunan. Paano naman natin mas mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaalaman at pag-unawa sa ating mga kakaibang kaanib? Sa ating pagtuklas sa mundo ng peacemaking, masusing tingnan natin ang papel ng mga international organizations at multilateral na aksyon. So, paano nito magiging bahagi ng isang pangmatagalang solusyon sa mga hidwaan sa iba't ibang bahagi ng mundo? Ibukas natin ang usapin tungkol sa kahalagahan ng gender equality sa peacemaking process. Paano natin mas mapapaunlad ang partisipasyon ng mga kababaihan at iba't ibang sektor ng lipunan upang mas maging makabuluhang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan. Sa paglalakbay natin sa iba't ibang aspeto ng hidwaan at kapayapaan, maaari rin nating tuklasin ang konsepto ng transitional justice at ang kahalagahan nito sa pagbabalik loob ng isang lipunan matapos ang going